Now, pag pumapasok po ang isang bagong taon, I want you to fully understand that 2023 is a closed deal. And 2024 is a new deal. Pag hindi kayo marunong tumingin ng perspective na yan, paglalabas na po kayo sa 2023, para ka lumalabas sa pintuan, pakisara. Kasi susunod lahat yung nain doon. Anything that happened in 2023, it's a closed chapter of your life. Can I have an amen? And now you are opening a new door in 2024. Get excited. Expect something. Don't pray a small prayer. Pray a big prayer. Because 2024 has something for you coming from the Lord. Do you believe that? I want you to understand, ang principle ng life is all about preparations. It's all about preparations. If you don't understand that principle, tanungin mo yung lolong nagdurusa ngayon, it's because he failed to prepare. Why people prepare? Because they see something. If you don't see something, you will not prepare. Can I have your amen? Sino nakikita mo, mag-aasawa ka one day, magkakaanak ka ng 5, 6, o kaya G12 din, you have to prepare, isn't it? Tama po ba? Imagine mo, mag-aasawa ka, tas nangangarap ka pa magkabahay, magkakotse, magkanegosyo, and yet what are you doing? Say amen. So maraming tao na di-destroy ang life because they lack this one discipline, preparations. Do you understand? Now, ang preparation ng unbeliever, iba yon. Ang preparation ng Christian, ibang-iba. Kasi ang unbeliever naman, pag hindi ka naman Christian, isa lang pinaghahandaan mo, puro pera. Walang ibang iniisip yan, puro pambili. Tsaka pambayad. Pag tinanong mo ang unbeliever, ano pinaghahandaan mo? Pambayad. Ano pa? Pambili. Yun lang, wala na. Pero pag Christian ka, kamukha ng unbeliever, pambayad at pambili lang ang pinaghahandaan mo, nagkakamali ka. Sino sa inyo handa pumunta sa langit? Kasi pag hindi ka naganda, papunta ka ng impyerno. Do you understand that? So pinaghahandaan to. Can I have your amen? May tanong ko sa inyo. Itong 2024, mamaya subukan nyo. Kumuha ka ng CCTV sa bahay mo. Tapos, matulog ka bukas ng CCTV. And then you will find out, you know nothing about what's going on around you. Pag tulog ka, wala ka nang alam sa nangyayari sa paligid mo. Can I have your amen? Pero pag gising ka, aware ka sa nangyayari. Nasubukan nyo na bang natulog ng Tuesday, gumising ka ng Lunes? Sablay, ano? Ha? Grabe, natulog ka ng Thursday, nagising ka Wednesday. Siguro natatawa kayo, pero maaring nangyayari sa iyo to. Bakit? Natulog ka ngayon, pag dilat mo kinabukasan, hindi naman bukas kahapon pa rin yan Ano ba, nabago? Wala naman In fact, yung iba sa inyo gumigising ng 2021 pa. Hindi ka makarating sa 2022 kasi ganyan pa buhay mo ng 2021 pa. Ang problem sa'yo, you are not aware. And still you hate your life because you're not waking up. You suffer so bad, you don't like what's going on because you're sleeping. It's time to wake up. There was a passage in the scripture, 1 Chronicles chapter 12. Buksan natin dito sandali. Verse 32. Pakilagay natin ito. Okay? When I read this passage, 1 Chronicles chapter 12 verse 32, sabi dito, from Issachar, men who understand the times and knew what Israel should do. 200 sheep with all their relatives under their command. I want you to
No, who is this man, Issachar? The Bible explicitly explain and try to elaborate this word. Who is this Issachar? Sabi niya, they are the men who understood the times. Sa Tagalog po, alam nila yung nagaganap sa kanilang kapaligiran. And then ang sabi ng Bible, dahil alam nila, they know the signs of the times. Dahil alam nila, they knew what Israel should do. Alam nila yung signs of the times, kaya alam nila ang dapat gawin. Alam nila ang dapat gawin. Do you know kung ano yung dapat mong gawin ngayon? Minsan hindi mo alam ang dapat mong gawin kasi hindi mo naman nababasa yung signs of the times. Kaya akala ng mga babae, wala silang ginagawa, kundi puro kilay is life. Yun lang ang alam nilang gawin. Hindi nila alam na sa impyerno, walang flawless. At lahat ng babae doon, walang kilay. Sunog. Are you aware of it? Do you understand? I find out, itong Issachar na ito, let me introduce to you, he is the 9th son of Jacob. Pang-siyam na anak niya to. Pero he was so anointed by God, meron siyang special gift, na meron siyang ability to understand the times. Tapos siya magsasabi kung anong dapat gagawin ng Israel sa anumang panahon. Ang sarap nung ganyang may kasama ka, no? Shh, pagandaan mo, ganito ang mangyayari. Paano mo nalaman? God revealed it to me. E paano kung di mo alam yung signs of the times? Therefore, di mo alam ang gagawin mo. Kaya ang life mo lang, yun nga, sabi ko, kilay is life ka na lang. Di ba? Kasi nga, hindi mo alam eh. Okay, let me give you this important truth, no? Pag pinag-aralan niyo po, ito pong binasa ko mga scripture po sa inyo, yung sinabi, merong 4 important facts in the end times. 4 na mahalagang bagay sa end times. Lagay natin. Number 1, ang unang-unang dapat nyo tandaan, eto, end times, di ba si Issachar, binabasa niyo end times eh. So tanungin natin ngayon, ano ang basa natin sa panahon natin ngayon? Para ikaw, alam mo gagawin mo. O, tingnan mo. Number 1 fact, Jesus is coming back unannounced. Alam nyo ba yan? Lahat ng signs ay narito na. Yung nangyayaring war ngayon sa Israel, yung nangyayaring threat ngayon ng America versus China, Iran and Russia is a good sign that Jesus is about to come. Biro mo paparating ng Panginoon at hindi ka pa aware. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba, darating na si Lord? Sino sa inyo still believe that Jesus is coming back? Alam niyo po, pag sinasabi ko yan, ininervyos ako dyan. Because I know how serious when these things happen. Ibig po sabihin nito ng second coming, there will be a day that God will separate the sheep and the goat. Hindi na to biro pag dumating ang Panginoon. Dito na malalaman dito kung sino yung religious at sino yung genuine na nasa Panginoon. This is not a joke. Hindi to ordinaryong thoughts sa isip natin. Pag sineryoso mo yan, mag-iiba takbo ng buhay mo. That's why you need to know the signs of the times so that you would know what you should do. Yung mga nagtatago ng kasalanan, pagdating niyan, tatamaan ka niyan. Ha? So this is the time not to hide sin. This is the time to confess and ask God for forgiveness so that there should be no accusation against you. Are you listening? Hindi na ito yung panahon ng taguan pa ng kasalanan. Ito yung buklata na aminan sa harapan ng Diyos. Ito na yung panahon na hingiin na tayo ng tawad sa Kanya. Lumapit na tayo sa Kanya. While He may be found. Are you listening? Number 2, dahil pabalik ng Panginoon, ito ginagawa ni Satanas.
Without your knowledge, hindi siya nagpapaalam sa iyo. Satan is pouring out his anger to church and for this generation. Sa Tagalog po niya, nagwawala na si Satanas. Makuha ka lang. Madaya ka lang, maloko ka lang. Are you listening? Eh siyempre, alam niya, mabuti pa si Satanas, alam niyo second coming, ikaw hindi ka alam. Kaya siya nagwawala, alam niya, malapit na ang katapusan niya. Do you got that? Do you understand? Pabalik na ang Panginoon, alam ni Satanas, so ang ginagawa niya, hanggat maaari, marami siyang makuhang taong katulad mo, makasama niya dun sa lugar ng judgment na yon, impyerno. Nako, yan dalawa pa lang na yan, pag hindi ka nag-isip, takaw disgrasya ka. Now, let me explain. Saan kayo sasama ni Satan? Kaya nga, pinopour out niya yung galit niya. Galit na galit sa ating Panginoon, na pinangako niya sa sarili niya, hindi siya natutulog, hindi na siya kumakain, at hindi na siya nagpapahinga. Matrabaho niya lang ang pagkuha sa iyo. Samantalang ikaw, puro ka tulog, puro ka pahinga, puro kakain. Sa leader ka pa naman, pastor ka pa. Si Satanas, walang tulog, walang pahinga, walang kain, para makuha ka lang. That's how serious is Satan. His anger motivated him to do this. Now, just to let you know, probably you don't understand what is the meaning of hell. Can I explain that? Do you know that many pastors no longer preach hell? I do preach hell. Do you want to hear about hell? Place is a place that you don't like. But whether you like it or not, you might be there one day because of your ignorance. One day you will say, thank God for the pastor. One day. I don't care if you hate the pastor, probably you are laughing at the pastor, but I promise you one day, you will thank God you know a pastor. And I am one of those pastors that preach hell. You know what is the meaning of hell in the Bible? A place of no God. A place of no God. It means when you go there, you still can pray, you can still call upon the name of the Lord, but your problem, in spite of your prayers, you're pleading, you're crying, there's no God there. So no one will listen to you and give you mercy. No one will listen to you to give you forgiveness. Because there's no God in hell. Do you hear me? That's the first problem. Wala nang Diyos doon. Magsisigaw ka doon. Doon ka makakapag-pray ng seryoso. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang ko. Pero wala ka nang kausap doon. Walang makikinig sa'yo kasi wala nga doon Diyos eh. It's a place of no God. You understand that? Sinadya na ni Lord John. Bakit wala nang God doon? Listen, because hell is a place of people without relationship with God. Alam niyo ba yung mga tao sa impyerno punong-puno ng religion? Religion pero walang relationship sa Diyos. Because on relationship, ginagawa yan habang buhay ka dito sa planet Earth. Hindi mo binubuo ang relationship mo pag nasa impyerno ka na. No God. So you don't have opportunity to start a relationship with God there. Sabi ng Bible, call upon the name of the Lord while He may be found. Habang buhay ka pa ngayon, hanapin mo na si Lord. Because pag namatay ka na, wala ka ng chance. You were ordained to be born once and then judgment when you die. So ang hell ay lugar ng walang Diyos. Pangalawa, lugar ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Eh bakit dinala ng Diyos ang mga tao sa langit? Because they have relationship with God. Hindi kayo pupunta sa impyerno dahil may kasalanan ka.
Pumunta ka sa impyerno dahil hindi ka nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Say amen. Gusto niyong malaman kung may relasyon ka? Ang manifestation ng may relasyon ka sa Diyos, number one is your prayer. You commune, you talk to God. You obey, you follow Him. Tama? You submit to Him. You worship Him. Grabe, araw-araw. Hindi ka makapag-pray. Baka wala kang relasyon. Hindi ka makapag-worship. Baka nga wala kang relasyon. Magpunta sa church na pupilitan ka. Baka wala kang relasyon. Magdala ng Bible, nahihirapan ka. Baka wala kang relasyon. So pupunta ang mga tao sa impyerno, di dahil gusto ni Lord, dahil wala kang relasyon. Binibigyan ka ng Diyos na magkaroon ng relasyon. Samantalahin mo na. Can I have amen? So hell is a place of people without relationship. So habang nandito kayo, it's not by no accident why you are here in Dubai. Salamat kayo, there's pastor like Pastor Ricky who is preaching to you the gospel of Christ. Amen. Sino sa inyo nagpapasalamat? Dito ka nakakilala sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang bibitawan yan. Si Lord, hindi yan boyfriend, girlfriend, pwedeng i-break. Hindi ganun yan. Relationship yan. Okay, isipin nyo ganito. Kanina, hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nag-worship. Kanina, pero kahapon, hindi rin. Tsaka nung isang linggo, wala pa, isang buwan na nga, walang ganun eh. Pakitanong mo, baka wala. Ha? Habang buhay ka pa, habulin mo. Amen. Ba't ako nagtuturo na magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, mag-worship ka? To confirm kung meron kang relasyon sa Diyos. Ngayon, kung talagang ayaw mo, wala akong magagawa. Confirm din, wala kang relasyon. Amen. Kasi kung may relasyon ka sa Diyos, tanda ko nung college ako eh. Ako po yung nag-aaral sa Paris nung bata ako eh. Sa Paris po ako nag-aral, may niligawan po ako doon sa Paris Stern University. Baka malito kayo ha. Baka kung ano iniisip nyo. Doon ako nag-aral sa FEU, no, sa Paris Stern University. Pero isang magandang dalaga, nililigawan ko. Tapos nung nililigawan ko siya, alam mo iba talaga pag mahal mo, no? No. Isa po akong aktivista nung panahon na to. Isa rin po akong presidente ng Tau Gamma Pi Fraternity. Ang dami kong office. So I'm too busy. Busy talaga ako. Pero yung nililigawan ko, sabi niya sa akin, Oriel, pwede mo ba akong samahan? I need your help. May ginagawa ka ba? Wala. Sige, samahan kita. Pero at the back of my mind, may meeting ako dito, alas 2, alas 4, alas 5, alas 7. Pero alam nyo, sino niwala, your relationship is more powerful than your meeting. Sabihin mo, may ginagawa ka, kaya di ka makapag-pray. Hindi mo alam ibig sabihin ng pag-ibig. Pag mahal mo si Lord, gigising ka ng umaga. Kahit inaantok ka eh. Pag nandiyan yung nililigaw mo, inaantok ka. Pasensya ka, inaantok ko. Nulang puwete yung beauty mo, inaantok ako. No. Pag nasa harap mo, yung dugo mo, umuusok agad yun. Can I be amen, mga boys? Tama? Lalo na yung mga girls. Di ba? Parang gano'n. Pag may pag-ibig, iba. Kaya pag wala kayong pag-ibig, alam na. Wala ka rin gana. Wala ka namang pag-ibig eh. So, sino mahal dito ang Diyos? Yan, dyan galit na galit si Satanas. Dyan niya pino-pour out yung galit niya sa church, sa mga Christian na katulad mo. Gusto niya gawin kanyang religious. Yung bang sumasayaw ka, pero pag uwi mo sa bahay, may tinatago kang kasalanan. Sabi ni Satan, that's my girl. Di ba? Yung bang pupunta ka dito, pag nakita mo si Rev Ricky, pamano-mano ka ba? Pero pag uwi mo, lasing ka. Umiinom ka. Nagchochongki ka, nagyoyosi ka. Wow. Tapos successful, nakatago. Walang nakakahuli for 1 year. Sabi ni Satanas, that's my boy. Di ba? Maraming ganyan eh. Sabi ng misis, pag nakita ka ni pastor, pagagalitan ka na.
Pero wala kang takot. Pastor lang naman yan eh. Di ba? Hindi mo alam, nasa iyo na yung galit ni Satanas sa'yo. You understand what I'm saying here? Ito, 1 and 2 pa lang yan. Ha? Eh, 4 daw yan eh. 2 pa lang. Eh, pag pinag-aaralan ko yun, kinikilabutan na ako kaagad eh. Pabalik na si Jesus. Sigurado, magwawala si Taning. Yun ang iniisip ko eh. Magwawala talaga to. Pag titignan ko po yung congregation ko, yung church ko, itong di mga simba, itong mga member to, kung dito matalas-talas, ubus to. Baka, kaya sabi ng Bible, in the last days, many will be deceived. Even the very elect shall be deceived. The love of many will grow cold. Sa last days, ganun. Maraming akala punta siya sa langit, sa impyerno lang pala siya mapupunta. Bakit? Deceived. Ang pinakamalupit na gagawin ni Satanas ngayon ay tatanggalin niya yung discernment ng mga Kristiyano. Alam niyo ibig sabihin ng discernment? Yung hindi mo na alam kung anong tama kasi ngayon sa panahon natin, ang mali, yun ang tama. At yung tama, yun ang mali. Pag wala kang discernment, madadali ka. Say amen. Gano'ng karaming pastor, tinitira pastor. Maraming tao ngayon, galit sa pastor, titirahin. Parang tama ginagawa niya, pero mali. Bakit? Walang discernment. Meron ba kayo nilalapitan ng mga tao? Eh, wala kang discernment. Oo nga, tama ka. Wala kang discernment eh. Say amen. Yung deception, pinapatong sa ulo mo, ikaw naman, kumakagat. Alam mo kung bakit? In the last days, Satan will pour out these lies, the deceiving spirit, the lying spirit. Are you listening? The seducing spirit, ipo-pour out ni Satan sa church yan. So pag hindi kayo matalas, tatamaan po kayo dyan. Do you understand? Pangatlo, the church of Jesus must wake up from slumber. Habang si Satanas nagwawala, pabalik na, yung simbahan tulog. Pag sinabi kong tulog, unaware ang ibig sabihin. Di ba pag tulugan, di mo alam nangyayari sa paligid mo? Pag sinabing tulugan church, hindi na alam niyan, may nangyayari na. No? Halimbawa, sa UAE, gaano karami papuntang impyerno? Wala ka pa rin ginagawa, nakatutulog ka pa rin. Sa harapan mo, nalulunod na yung mga tao. Sa harapan mo, mga tao pupunta na sa kapamakan. Wala kang ginagawa kasi tulog ka eh. But the day you wake up, you see the signs of the time. You see Jesus coming and Satan is pouring out his wrath. You will do something. Say amen. You will become part of what God is doing. May mga Kristiyano sa simbahan hindi tumutulong sa gawain. Tulog kasi. Wala siyang ibang nakikita, yung kanyang sarili lang. Yung trabaho ko, yung ipapadala kong pera. Naunawaan naman ako ni Lord. Yung mga ganong utak. Ha? Ba't ako tutulong dyan? Nagtatrabaho ako. Alam ni Lord. So wala siyang pakialam na may gustong gawin si Lord dito. Hindi siya sasama. Tulog. Hindi niya nakikita yung kanyang magandang opportunity. Hindi niya naintindihan ibig sabihin. Pag disciple ni Christ, hindi ka lang nagpapalo kay Christ. Nagse-serve ka pa kay Christ. Can I have you amen? Hindi lang tayo nagpupunta. Alam mo, sarap magpunta doon sa church. Pag nag-aawitan, blessed na blessed ako. Pag nakikinig ako ng preaching, blessed na blessed ako. E tawag siya, consumer. Say amen. Ano lagi mo sa amin? That's entertainment. Ine-entertain ka namin, punta ka dito, tapos masaya ka. Ano gagawin mo? Wala naman, nagpapa-entertain lang ako. Yun ang ibig mo sabihin, kaya ka nag-church, nagpapa-entertain lang ka lang. The church is not a place of consumerism. The place is for us to work for the kingdom of God. So lahat kayo mag-work para sa kingdom advancement. Magpa-participate kayo. Sabi mo nga sa mo, gumising ka naman. Taas yung kamay na tulog yung katabi mo. Meron ka ba diyang katabing tulog? Yung walang participation, hindi niya, ang taas na ng calling, sumisigaw na yung pastor siya. Tungangers.
Kinakailangan lahat tayo nagpa-participate, gising tayo. May nangyayari, alam natin, nababasa natin. And we know what we should do. Pangapat, in the last days, God will anoint the true disciple of the kingdom of God. Sa mga huling araw, mag-a-anoint si Lord ng mga tao. Yung mga naniniwalang pabalik siya, naniniwala na sila'y patungo sa langit, naniniwala sila na dapat silang gumalaw. Dahil gusto nilang gumalaw, i-anoint sila ng Panginoon. Hallelujah. Taas yung kamay na gusto mong i-anoint ng Panginoon. Ha? Para sa akin po, ito po yung pinakamahalagang pangyayari ngayon. Pag ito, nakuha ninyo, mag-iiba takbo ng araw mo, araw-araw, mag-iiba. Umaga pa lang, alas 4 ng madaling araw, as I woke up, binabasa ko yan. Pagkagising ko sa umaga, pabalik na ang Panginoon. Oriel, nagwawala si Satanas. Dapat ang simbahan ay gumising. Humingi ka ng anointing kay Lord. Araw-araw binabasa ko yan. At every time na binabasa ko yan, nagiging alerto ako. Hindi ako natutulog. I try to do everything I could because alam ko, pabalik na ang Panginoon. Amen? Lalo akong nagtitiwala sa Diyos. Hindi na ito yung Lord, hindi ito yung panahon ako'y matakot. Hindi ito yung panahon ako'y magwo-worry. Ito yung time na dapat nagpe-pray ako ng big prayers. Ito yung dapat na yung faith ko lalong nag-a-arise. Can I have your amen? And Lord, kinakailangan itong year na ito, dapat tumaas yung aking relationship sa iyo. Hallelujah. Huwag kayong papayag na nandun kayo sa baba. Are you listening? Tignan yung agila pag kumuha ng ahas. Yung ahas, hawakan niya. Wala nang mahawakan yung ahas, nawawala yung power niya. Bubuhatin na siya sa taas ng agila. At doon sa taas, hindi na makapalag yung ahas. Bakit? Ang ahas takot sa mga lugar na matataas. Kapatid, go up higher. That place ay hindi pwedeng puntahan ni Satanas. Pag ikaw mataas ka ang pananampalataya, mataas ang iyong relationship kay Lord, hindi ka natutuklaw ng ahas. Iniiwasan ka ng ahas. Amen? Pero yung pag nasa baba, takaw tuklaw. Takaw kamandag. Kaya kita mo yung mga katabi mo. Minsan pag naglalakad dyan, tulala, natuklaw yan. Amen? Walang magawa eh. No? Parang namatay. Sino sa inyo natuklaw na ng kamandag ni Satanas? Sabi mo sa katabi mo, come up higher. This year, we need to come up higher. When we are up on the mountain, walang ahas dun sa taas. Sa baba lang ang ahas. Amen. Pag lagi ka nasa baba, mababaw ang prayer mo, mababa prayer mo, mababa worship mo. Tama? Didikitan ka ni Satanas. Hello. Ang babaw mo ngayon. O lahat na mababaw ang pananampalataya, doon. Laging biktima. Ito yung panahon na mas mataas na yung ating level. Amen. Yung relationship nyo, number 1, taasan nyo. Yung relationship nyo sa Diyos, taasan nyo. Huwag yung mababaw. Amen. Huwag kayong parang hindi marunong. Dapat, you need to be careful that you know and understand the things of God, or else Satan will be deceiving you. It's time to go up higher and higher every day. Ha? Yung dating nagpe-pray ka sa umaga ng once a month. Ang tagal once. Laliman mo naman, gawin mo naman ng mga 5 times a month. Pag nagwo-worship, sabi ng leader niya, mag-worship tayo, taas natin mga kamay. Hindi marunong. Taas natin mga kamay. Lahat nakaganon siya, ganyan lang yun. Grabe, taas naman yan. Natuto, tinuruan ulit, gumanon. Di ba? Pang-apat, gano'n na Di ba? Sino sa inyo pagdating sa worship, di ka marunong. Di ba? Hindi, si Lord pa naman, di pa naman nangihila ng kamay yan. Amen. Pero si Satanas nangihila ng kamay. Kaya parang hirap, si Satanas yun nangihila.
kamay, taas tong kamay ko. Kaya, pag kayo yung mga Dutch my boy ni Satan, handa kayo. Ha? Hirapan kayo. So ito yung apat. Ha? Pabalik si Jesus, nagwawala si Satanas, tulog ang simbahan. Ito yung, dito, exact sa number 4 eh. The last days, mag-a-anoint si Lord ng mga Kristyano. Naku, 3 lang ang excited. Alam mo bakit siya mag-a-anoint? Yung mga anointed na ito, sila lang bibigyan, mga kapatid, ng panapat kay Satanas. Ito yung pantapat eh. Magwawala ka, sabi ni Lord, mag-a-anoint ako. Ito yung mga katapat mo, Satanas. Kahit anong gawin mo to, hindi mo to matatalo. Are you listening? Let me call that anointing. What kind of anointing that God is giving us? Again, I will go back to the scripture, 1 Chronicles chapter 12, verse 32. Issachar anointing. Okay? Say that word, Issachar anointing. Sa last days, magpo-pour out si Lord ng Issachar anointing. This Issachar anointing, probably this is your first time na dinig mo to. Ha? Probably ngayon po lang itong masasalubong itong salita na ito. Pero ito po yung itatapat ni Lord sa galaw ni Satanas sa end times na to. Itong anointing na ito, binibigyan tayo ng number 1, we know how to read the signs of the times. Second, we know what we should do. Only yung mga Issachar anointing ang makakabasa ng mga bagay na yon. Sila rin ang makakagawa ng dapat gawin sa panahon na yon. Alam ko na gagawin ko, pabalik na si Kristo. Alam ko na gagawin ko, nagwawala si Satanas. Alam na gagawin ko kahit tulog ang simbahan. At alam na gagawin ko na yung anointing na yun na may pa sa akin. Taas yung kamay na gusto mo magkaroon ka ng Issachar anointing. Kayo ang gagamitin ni Lord, yung mga may Issachar anointing. O sulat nyo to, number 1. Ano yung Issachar anointing? Sulat natin. Sons of Issachar are anointed for prophetic discernment. Yan ang napaka-special na anointing nitong si Issachar. Meron siyang discernment. Okay? Are you still here? Meron siyang discernment dito po sa tinatawag po nating end times harvest. No? Kinakailangan sa oras pong ito, makita natin, itong anak itong sons of Issachar, anointed po yan sa prophetic discernment. Nagtataka yung iba, bakit alam mo? Because may anointing eh. Itong mga Issachar na ito, may anointing sila nababasa kasi sila intimate kay Lord. Paano mo malalaman yung plano ng Lord kung wala kang intimacy? Ibig sabihin, gusto kong sabihin sa inyo, ang mga prayerless Christian ay hindi pwedeng i-anoint ni Lord. Hindi kayo makakakuha ng revelations kay Lord if you lack prayers. So itong si Issachar na ito, pinapakita po sa atin, meron silang ability to perceive, to discern, to distinguish, or to know by experience. Skillful ito, wise to mga tao na to. Hindi lang ito basa ng Bible. Meron silang mga personal revelation as they read the scripture. Okay? Meron silang prophetic revelation that will apply experientially, and they see it, that's why they know what to do. Imagine mo, sa leader ka, no? Tapos meron kang anointing na ganito. Hallelujah. May prophetic discernment ka, may discernment ka. Alam mo kung ano yung lies, tsaka yung deception, alam mo. Hindi ba sabi ko nga sa inyo, sa panahon natin ngayon, ang mali, tama. At yung tama, mali daw. Pero yung mayroong Issachar anointing, alam niya na kagad kung mali. Pag tama. Hindi mo to madadaya, may discernment to. Dapat lahat kayo, meron kayong discernment. Because some of you will be offered job that will destroy your life. Okay? Satan will offer relationship to you that will destroy your life. Sometimes Satan will offer you a place to live, doon ka niya sisirain. That's why you need to have discernment. Lord, ito pang bahay na to, dito ba ako titira? Lord, itong anak ko ba, dito ko ito pag-aaralin?
Alam niyo, marami mga nanay, gusto niya mga pa-class-class. Yung anak ko, doon ko pag-aaral kasi class dun eh. And then, yung anak niya na-disgrasya. Are you listening? Hindi tayo pa-klasan. Discernment, because we know, isang pitik ni Satanas sa anak mo, mawawala ang anak mo. Are you listening? You need to have discernment. Can I have amen? Mga girls, andito ba kayo? Pag nagsalita sa'yo, alam mo, how are you, baby? Oh, ang sweet naman. Pag tingin mo, may sungay pala yun. Oh. Diba? Discernment. Share it for discernment. Pag may anointing ka, ng Issachar anointing, hindi pinalulusot ng ating Panginoon yung mga patibong ni Satanas na deception. Makinig kayo, uso ngayon ng deceiving spirit, seducing spirit. Ano ang seducing spirit? Delilah spirit is a seducing spirit. So ano ginawa ni Delilah? Ang una niyang ginawa kay Samson, pinatulog sa lap niya. Nung natulog na siya, yung kinalbo na siya. Nung nakalbo na siya, nanghina na siya. Nawala yung anointing niya. Bakit? Seducing spirit ang tumira sa kanya. Can I have amen? Ingatan nyo yung mga seducing spirit, yun ang magwawala sa anointing mo. Kakalbuhin ka nun. Kaya maraming Christian leaders ngayong kalbo. Wala nang anointing parang si Samson. Di ba? Pero ang ganda ng buhok niya, pero spiritually kalbo yan. Wala nang lakas na nanggagaling sa Panginoon. You have to be very careful. Itong anointing na to kailangan natin. Number 2, sulat niyo po ito. Okay? The sons of Issachar is anointed for intercessions. Okay. Itong intercessions, prayer yan, ibig sabihin. You go between, you are the middleman, nagpe-pray ka. Now, makinig kayo mabuti, this is very important. Si Issachar ay meron siyang ministry of intercessions. Now, basahin natin ito, that one day his father, Jacob, he speak prophetically to his son Issachar, the ninth son, nasa Genesis chapter 49, verse 14 or 15. Okay? Verse 14. Buksan natin muna natin ito. Okay? Genesis chapter 49, verse, lagay natin ito kapatid. Okay? Sino po may natuto? 14 and 15. O, basahin natin ha. Tingnan nyo to, titigan nyo mabuti. Issachar is a raw-boned donkey. Bakit sinabi ng Bible, pinag-uusapan natin si Issachar. Tapos, deliberately, dinescribe ng Bible, ng kanyang ama prophetically na si Jacob, Issachar, you are a young, raw-boned donkey. Teka muna, bakit? Lying down among the sheep pens, when he sees how good is his resting place and how pleasant his land, he will bend his shoulder to the burden and submit to forced labor. Tutigin niyo yung verse na to. Okay? Una, si Issachar ay donkey. Ano ba ang donkey sa Bible? Donkey is a symbol of burden carrier. Tagabuhat. So kung Batanggenyo kayo, pag ito sa Taal, sa Batangas, andun ang mga kabayo, carrier. Kaya lang, makinig kayo, bago mailagay yung mga kargamento, yung donkey, lumuluhod muna. You see that? Pag lumuhod na, doon lang mailalagay yung mga saddle bags, yung mga burden. No kneeling of knees, hindi malalagay yung burden. Dito pinapakita na si Issachar, kaya siya may anointing because he knows how to bow down. He knows how to pray. He knows how to intercede. And the day you know how to pray and intercede, God will put burden in your heart. Parang ganito. Pag nagkaroon kayo ng primary 12, at hindi marunong mag-intercession, hindi marunong mag-pray, hindi malalagyan ng burden.
So nakakita ka ng primary 12, walang burden, hindi handa yan sa forced labor. Kasi walang burden. Umaayaw yan sa mga gawain. Takot yan magbuhat ng mabibigat na gawain. Bakit? Hindi sanay lumuhod. Because pag marunong kang lumuhod, handa kang mag-submit kung ano man ang ipapagawa sa iyo ng Diyos. Can I hear amen? So, Issachar is a donkey. Ang number 1 characteristic ng donkey, maluhudin, prayerful. Yun ang ibig sabihin niyan. At dahil prayerful, ang sino mang prayerful, sila nilalagyan ng burden. At dahil sila, wala pa ako nakitang donkey na nagsalita. Sir, sobrang naman bigat, tama na. Forced labor, handa. They submit to forced labor. Wala tong reklamo. Hindi siya marunong magsalita. Paano anak ko? Paano asawa ko? Paano trabaho ko? Wala. Kung ano pagawa ni Lord, okay Lord, sige. Paano asawa mo? Basta, alam ko tutulungan ako ni Lord. Paano yung bayaran mo ng bahay? Ng tubig, ng kuryente? Hindi, unahin ko muna, Panginoon. Bahala na si Lord sa akin. Submit to forced labor. Nakaranas na ba kayo ng submission sa forced labor? Maraming Christian, gusto nila maging primary 12, pero mareklamo. Gusto nila maging cell leader, pero ayaw nila ng mga forced labor. But the anointed man is willing to submit to forced labor. Ito yung gusto ko nakita kay Issachar. Prayerful, listen. Prayerless means powerless. Prayerfulness leads to powerfulness. No prayer, no power. Can I hear amen? Sa end times, pabalik ang Lord, nagwawala si Satanas, tulog ang simbahan, ang i-anoint ni Lord, yung prayerful. You hear me? Huwag kayong takot sa prayer meeting. May prayer meeting, ano? Alas 4:30 ng umaga. Ha? Alas 4? Oh my God! Paano mga sleeping beauty? Nauyan ka na naman. Kilay is life na naman. Sino rito hindi ka takot sa mga forced labor? Ha? Sa ibang translation, ang tawag dyan, bond slave. They become bond slave. Ibig sabihin, nag-apply maging alipin, walang bayad, ready lahat. Because that is, yun ang mga ina-anoint ni Lord. Say amen. Tapos yung kami na gusto mong i-anoint. Ha? Pero ang pinakaayaw mo, prayer. Kung gusto mong i-anoint, umaga pa lang gumigising ka na. Ha? Pinag-i-intercede mo na ang Qatar. Sino sa inyo, sabi ko to sa mga leaders ko, hindi kayo makakagalaw, hindi kayo makasabay sa akin. Kasi ako, pastor ako, may burden ako sa bansa natin. Kung sasama ka sa akin, tanungin kita, may burden ka ba? May burden ka ba sa mga campus? May burden ka ba sa mga kabataan? Paano ka magsaserve sa youth? Wala kang burden sa youth. Paano ko malalaman may burden ka? I see you bowing your knee, praying for the young people. Amen? Pag nakakita ka ng mga kabataan, nakangiti ka. Bakit? They are your burden. Alam nyo, si Kristo, bakit siya naiiyak pag nakikita ang mga Israelita? Because Jesus carried the burden. They are like a sheep without a shepherd. I have compassion on them. May burden yun eh. Kaya yung mga cell group nyo, hindi lumalago. Yung naglilid dyan, walang burden. Tayo sanay tayo, ano burden mo? Asawa ko. Ano pa? Sino pa? Anak ko. Oh, anak mo na naman. Ano pa? Bills ko. Oh, sa'yo na naman. Puro sa'yo. Yung mga ganyang burden, puro sarili mo, hindi ka magagamit. You need to learn how to go beyond your own needs. Amen. Sino sa inyo kaya niyong gawin? Ang burden mo sa Dubai is bigger than your family. Let me seek the kingdom of God first, and all these needs in my family shall be added unto me. Dapat ganun na mindset mo.
Sino may natututunan dito? Sabi mo sa mo, luhod. Sino si, yung iba kasi, nood. Hindi luhod. Yung isa, nood. Ang galing nila nagpe-pray, nood. Dito, si donkey, hindi siya nood, luhod. Say amen. This year, prayer ko, maging donkey ka. Spiritual donkey. Yung ready kang, yung pagka nakita mong, naku, may mga saddle pag na naman. Kargahan na naman to. Ano gagawin mo? Luhod. Sige, Lord, bigyan mo ako ng burden, Panginoon. Mabigat, alam ko. But I'm willing to carry it for you, Lord. I will submit to forced labor. Alam mo, ganyan ang mga ginagawa. Yan ang mga ina-anoint ni Lord eh. Si Isaac, nakareceive ng anointing na gano'n. May nakikita siya, may nakita siyang strategy. Kasi may burden yun eh. Ayaw niyang matalo Israel. Gusto niyang mapulpil yung pinangako ng Panginoon na sa covenant people. So may burden siya. Can I say this? Do not live a single day without a burden. Lahat ng cell leader dito, huwag kayong mag-cell group nung wala kayong burden. Sayang, walang mangyayari. Kung kayo ay primary 12 at gusto nyo palaguin o pastor ka, linawan mo may burden ka dito sa Dubai. Say amen. Sa Dubai ka, ang burden mo, Europe. Gusto mo lang mamasyal. Diba? Sino sa inyo burden no, Dubai? Yung mga Pilipino dito, burden mo. Kung wala naman kami burden, ba't pa kami pupunta dito? May burden lang, kaya kami nandito. Diba? So balikan ko, sino sa inyo ready mag-intercede? Pag nag-i-intercede ka, yun ang place of putting that burden in your heart. No intercession, no burden bearing. Yun ang principle dyan. Pag hindi ka marunong mag-pray, mag-intercede, hindi ka malalagyan ng burden ni Lord. So mabubuhay ka sa Qatar, ang burden mo, puro yung mga taga-Pilipinas, nanay, tatay mo. Pati Meralco, namimiss mo. Pati mga MWSS. Yun ang lagi namimiss mo. Pambayad ng tubig, ng kuryente, ng mga hulugan. Di ba? At saka yung isa pa, Shopee. Di ba? Di ba? Yun ang mga namimiss mo. Pero pag nag-intercede ka na, nag-pray ka na, lahat ng bagay na yon, yung mga bills mo, bahala ka na dyan, Lord. May pinapagawa ka sa akin. Iba na burden mo. Iba ka nang magsalita. Iba ka nang gumalaw. Why? Because you're no longer concerned about what happening in your own because God can take care of you. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Number 3. Balik natin itong topic natin. Okay? Ano ang pangatlong anointing ni Issachar? Sons of Issachar are anointed for humility. Anointed siya, pero may humility siya. Bakit? Luhod ka agad eh. Humility yon. Buhat ka agad eh. Yung mga dirty work, gusto niya yan. Yung kasi, sino willing magbuhat ng mabigat? Only the humble people are willing to do that. Nagustuhan ko kay Issachar, yung humility niya. No? Yung mag-carry ng burden. Diba? Tama? Kinakailangan mga kapatid, tayo lahat dito sa Dubai, ang mga churches natin, anointed tayo with humility. Are you still here? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, you are anointed to be humble. Yan po ang totoo niyan, ano? Huwag tayong pupunta po doon sa ano. Kasi nakita ako dito, sa last days, makinig kayo, hindi gagamitin ni Lord yung mga superstar Christian. Yung mga pa-star, hindi gagamitin ni Lord. God can spoke through the donkey. Para sa akin, hindi ko gagamitin ni Lord. Si Lord, hindi siya pumipili ng gagamitin niya sa mga stadium. Alam niyo saan? Pinipili ni Lord yung mga tao saan? Doon sa mga stables. Yun ang mga ina-anoint ng ating Panginoon. Amen. The donkey need to bow down in humility when he receive the burden. In the last days, God will shutting down the superstars, pastor.
nung binigay sa akin to ni Lord, I don't need to become a superstar. I just need to become a donkey to humble down. Amen? Sino dito excited maging donkey? Not known, tagabuhat lang, di ba? Pangapat, the sons of Issachar is anointed for war. Ready tayo sa conflict, sa war, no? Sa last days, lagi pong may conflict. Kaya pag tuwing may conflict, may mga tao umaalis sa church kasi may conflict na eh. No? Minsan, nasubukan niyo na bang nalungkot? Ha? Wala na si, umalis? Umalis na eh. Bakit umalis? Hindi ko nga alam eh. Basta may galit ata eh. Di ba, napansin mo ba yung mga post-post niya? Nagpo-post, di ba? Oo. Mukhang mukhang masama loob eh. Di ba? Di ba, sabi mo pa, ba't gano'n naman siya? Kala mo naman, ba't gano'n siya? Ba't siya sinisira ang church? Di ba? Di ba ikaw na ako, Lord, bakit ganito? Di makinig kayo mabuti. Si Issachar, alam niya ibig sabihin ng war. 1 Corinthians 11:19, lagay mo kapatid. 1 Corinthians 11:19. Okay? Maganda yung verse na yan sa NLT. No? One day, nagkaroon ako ng mga members sa church, umalis sa church ko. Lungkot ko. Sabi sa akin ng Lord, ba't ka nalulungkot? Dapat nga magsaya ka eh. Lord, inalisan ako ng mga leaders ko. Paano ko hindi malulungkot? Anak, regalo ko na nga sa iyo yan eh. Ayaw mo pa? Pag nag-stay yan dyan, mabubuisit ka lang. Kaya mo silang umalis. Lord, sandali. Mag-usap nga tayo. Hindi maganda itong division na to, Lord. Binigay sa akin yung verse. Sa NLT, lagay mo. Meron ka bang NLT, brother? Lagyan mo. Ganda kasi ng NLT. New Living Translation. So, lahat ng church nalulungkot pag may umaalis. Ako baliktad, natutuwa. Umalis si Anoy talaga. Yes, hallelujah. Kasi po may season sa simbahan, nagpo-pruning si Lord para lalong lumago. Yung mga natira dito, ibig sabihin, hindi ka pa ginupit. Praise the Lord, di ba? Pero yung mga nagupit, wala na rito ngayon. Makinig kayo mabuti. Sa Bible, nakuha ka ba NLT dyan, bro? Para mas maganda itong verse. Sabi ng Bible, there must be a division among you. It's a must. Kailangan magkaroon ng division. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Kailangan ba talaga magkaroon ng division? Kailangan, anak. Bakit? Para pag nagka-division, you will find out who is what? Nakalagay dyan, mga kapatid. Who is approved unto God, tsaka yung hindi approved unto God. Say amen. Ayan na ba? Ayan. Ay, naku, hindi pala yan. NLT tayo, Nakita ko, may mga umaalis sa church, galit sa church, bitter sa church, sisiraan ng church, mangangantsaw, makikipag-usap sa mga membro, kasi sila yung nawala. There must be division among you so that, sabi? You have God's approval will be Thank you, Lord. Kasi malalaman daw natin kung sino yung may God's approval. Yung mga walang God's approval, bitter yun. Kasi wala silang approval, sisiraan nila yung may God's approval. Sino may approval? Si Abel o si Cain? Si Abel o si Cain? Si Abel. So, anong ginawa ni Cain? Pinatay yung may approval. Amen. So, masanay na kayo. Meron bang tumitira sa church? Normal yan. Bakit? Walang approval. Laging ganon. Yung walang approval, sumisira sa mga taong may approval. Amen. So, pag umalis sila, thank God. Di ba? Nangaasar pa, nagagalit pa. Pag umalis, naku, takot-takot na paninira, mambabash, magpo-post. Pero hindi niya alam, kaya ka gumagawa ng ganyan kasi wala kang approval. Amen. Ba't itong mga tao na tutitira mo, walang ginagawa? Kasi masaya na sila sa approval ng Diyos. Hallelujah. Amen? So, nasabi ng Bible,
Of course, there must be what? Kaya nawawala yung iba. So, hindi yung masama kung may umaalis. Hindi ho umalis yun, inalis. Akala niya lang umalis siya. Hindi ho. There must be division. Kasi sabi ni Lord, para so that you who have God's approval will be recognized. Alam naman yung mga walang approval, walang ginawa niya, manira. Diba? Magchismis ng mga walang basihan. So maninira na mas ninira. Kaya nga po, itong anointing na Isakar, ready to sa war. Paano sila makipag-war? Truth. Basahin niyo yung verse. May verse ako dyan sa Book of Judges. Babasahin ko sa inyo. Maganda po ito. Basahin natin Sa Book of Judges, chapter 5, verse 15. The princes of Issachar were with Deborah. Yes, Issachar was with Barak, sent under his command into the valley, the district of Reuben. There was much searching of heart. Gera yan, ibig sabihin. So si Issachar, maasahan mo sa gera. No? Pero basahin niyo, there was much searching of heart. I want you to fully understand na ang gera natin ay hindi sa flesh. Gera natin sa spirit. No? Kinakailangan tayo po, masanay tayo na meron talagang conflict minsan. May mga nangyayaring gera because pabalik si Kristo, nagwawala si Satanas. Si Amen. Hindi tulog ang simbahan ng Wi-Fi. Kasi kung tulog ang simbahan ng Wi-Fi, hindi kayo lumalago. Kaya kayo lumalago kasi gising kayo. At dahil kayo ang gising, kayo ina-anoint ni Lord. Now, dahil ina-anoint kayo ni Lord kasi inihanda kayo sa mga war. So wag kayo magtataka, parang lagi magulo, parang lagi may conflict. Normal kasi nasa war kayo. Si Amen. Ngayon, kung gusto niyo walang war, tahimik lang kayo. Huwag kayo mag-evangelize, huwag kayo mag-share ng gospel, huwag kayo mag-disciple. Tahimik ka lang. Tino masabi ni Satanas, huwag mo nang galawin niya, baka matauhan pa yan. So wala kang ginagawa, hindi ka rin gagalawin ni Satanas. But the day you make war, manda ka, Satan will also make war against the church. Tsaka tayong magpasalamat kay Lord. Yung mga kalaban, yung mga nangungontra, pasalamatan ni Lord, salamat. We are worthy to carry the fight. Kasi kung paano pinersecute, winner si Jesus, winawar din tayo. Sabi mo sa katabi mo, halata na galit sa'yo ang kalaban. Kasi kinakalaban mo Amen? Ngayon, kung gusto mo walang gera, huwag kang magpe-pray. Huwag kang mag-give. Huwag kang a-attend. Tungkol sa bahay mo, payapa lang yon. Sabi ni Satanas, that's my girl. Sino may natututunan? Let's go to number 5. The son of Issachar is anointed for their what? For their... Naku, baka hindi nyo nababasa. Ang mga may anointing na Issachar, sila ay binibigyan ng matinding prosperity. Babasahin ko to Deuteronomy chapter 33, verse 18 to 19. Deuteronomy chapter 33. Okay, babasahin natin. 33, verse 18 to 19. About Zebulun, he said, rejoice, Zebulun, in your going out. And you, Issachar, in your tents. Yan Deuteronomy 33, verse 18. And you, Issachar, in your tent, they will summon people to the mountain, and there offer the sacrifices of the righteous. They will feast on the abundance of the seas, on the treasures hidden in the sun. Si Issachar ang pinagsabihan ng Panginoon. Kayo ang kukuha ng abundance of the seas. Sa iyo ibibigay ang treasure hidden in Dubai, in the sun. Yung mga may anointing, sila ang ipoprosper ni Lord.
He's talking about the desert, under the sun. May treasure sa sun, ang bibigay yung anointed nung Issachar anointing na yun. Paliwanag ko to sa inyo. Naalala nyo ba na ang Israel pag alis nila sa Egypt? Paglabas nila, sabi po ng Bible, niransak nila yung buong Egypt. Kinuha lahat ng silver, gold. Nilabas yun. Walang nagawa ang mga Egyptian kasama ng Pharaoh at mga army nila. Kinuha nila lahat ng gold, ng silver, ng bronze. Dinala nila paglabas. So tanungin natin, ano ginawa ng Israel? Ba't sila ninakaw nila? Hindi ho. Remember this, for the last 400 years, they become slaves. Yung 400 years na slavery nila, walang sweldo yon. Sabi ni Lord, bago kayo umalis, I am the God of justice. Hindi nila kayo sinweldoan for 400 years, bibigyan ko kayo ng back pay. Kunin nyo lahat ng back pay nyo. Hindi sila nagnakaw. Binalik nila yung treasure of the sun. Binigay sa kanila ng Diyos. Do you understand this? Meron ba ditong tatay, nanay mo, kinuha lahat ng kayamanan ng sa kakasugal, sa kakainom? May mga tao dito, naghirap kayo dahil sa kinuha ng kalaban yung kayamanan ng mga magulang nyo. I have a good news for you. Become an Issachar with that anointing. Lahat ng kinuha sa parents mo, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Alam niyo kung saan? Dito sa Dubai. Kasi this is the place of the sun. Kaya, sabi mo sa katay mo, you're on the right place, baby. Sino naniwala, ibabalik ni Lord ang lahat ng bagay na kinuha sa iyo. The God of justice will bring forth justice in your life. Yung mga inapi dito, pinahirapan, okay, mag-alala. Pag dumating yung anointing sa iyo, ibabalik lahat sa inyo ni Lord yan. Amen? I have my own story. One day, nag-preach ako sa Cebu. Pagpunta ko sa Cebu, nag-preach ako doon. One day, lumabas ako doon sa aming conference center, punta ako sa hotel. May nakita akong isang hospital. Yung hospital, apelyido ng nanay ko, Montes Claros. Uy, may hospital, Montes Claros. Sabagay, marami naman talaga siguro Montes Claros. Di ba ganun? Uy, ang galing, parang pharmacy. Uy, school Montes Claros may araw. Nung pangalawang araw nag-preach ako, may tumayong isa. Bishop Oriel, Montes Claros ba mama mo? Kasi tinanong, tawagin natin si BOMB. B-O-M-B. Ibig sabihin nun, Bishop Oriel Montes Claros Baliano. Kaya tawag sa akin, BOMB. Sabi ko, opo, Montes Claros po ako. Baka kamag-anak ka namin. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya sa akin, taga saan ba mamay mo? Sabi ko, yung mother ko po, ang alam ko po, taga Cebu sa Midillian. Yun po ang naikwento sa akin. Pero hindi pa po ako nakakarating. Sabi niya, pues siyempre, Montes Claros, taga Midillian. Taga Midillian ako eh. Sino ba nanay mo? Lucia po ang pangalan ng aking ina. Lucia. May matandang kasama. May kilala ka ba, Lucia? Hindi ko maalala eh. Tanong na matanda sa akin, sino nanay ng nanay mo? Lola ko, ibig sabihin, di ba? Ang lola ko po, tanda ko lang po, tawag namin Lola Panyang. Si Panyang! Kilala niya. Bay, tinawagan ko yung ina ko, ma, taga Midillian ka ba? Bakit? Ba't ka na dyan? Eh, may nakausap ako mga taga Midillian eh. Wala yan. Kalimutan mo yan. Kalimutan ko daw. Tinanong ako ng matanda, nanay mo si Lucia? Kapatid niyan, si ganito, ganyan. Siya ba yun? Uy, kilala mo kapatid ng nanay ko? Siyempre, mga pamangking ko yun eh. Connected. Sabi niya, ang roots ng Montes Claros doon. Pagkatapos ko mag-preach ng gabi, nilapitan ako ng isang kamag-anak namin. Siyempre, pwede ka ba ma-invite sa Midillian bukas bago ka umuwi? Dito ako na matulog sa Midillian. Para ma-meet mo yung mga lolo mo. Hindi ako naman excited ka mag-anak. Pagpunta ko doon, sabi sa akin, nakausap ko yung mga lolo ko.
Sabi niya, alam mo, pastor, nakita mo yung train? May train. O nga no, yun. Maani yan ng mga tubo. Ay, yun po yung ganun yan. Sa lolo mo yan. Lolo? Paano sa lolo ko yan? Sugaro lang lolo mo. Inubos sa kakasugal. Nawala lahat sa lolo mo yan. Doon ko lang naisip, pag bumibisita yung lolo ko, puti sapatos, puti pantalon, puti sinturon, puto long sleeve, puto simblero, puti baston. Spanish speaking. Sabi ko, ito na si Boy Puti. Hindi namin alam, hindi pala kinukwento ng ina ko na yung aming lolo ay mayaman sa Mindanao, sa Cebu. Nakuha lahat. Pag uwi ko po, tinanong ko po sa ina ko, Mama, hindi ka sa akin kinukwento. Bakit? Si lolo pala, siya pala may-ari ng mga doon. Bigla siyang umiyak, sabi niya, hindi ko nakwento, anak, pasensya ka na. Kasi yung lolo mo nagsugal, naubos lahat. Nahihiya akong ikwento sa inyo yung kwento ng lolo mo. Tama yung nadinig mo. Sa kanya lahat yun, pero nawala lahat sa sugal. Akala niya malulungkot ako. Sabi ko, huwag kang mag-alala, ma. Lahat ng akin doon, papartehin ko yung kukunin ko ulit yun. May anointing ako ni Isaacar. And the Lord blessed me. The Lord blessed me. Nakita ako po, Lord, konti na lang, mababawi na natin lahat. Bless ako ni Lord. Super blessed akin ni Lord. Because naniniwala ako, lumuhod ako, pinagpray ko, pabalik na si Kristo, nagwawala si Satanas. Hindi dapat natutulog ang church ko. I-anoint mo ko, Lord. Ready ako for war. Ready ako mag-conquer ng world. At ang kapalit noon, prosperity ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, bago ako magwakas, magpe-pray ako ngayon. Ang ipagpe-pray ko, bigyan kayo ni Lord ng Isaacar anointing. Sino excited bigyan ng Isaacar anointing? Pero, handa ka ba lumuhod? Handa ka ba magka-burden? Ready ka ba sa war? Then, handa ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Handa ba kayong labanan ang ginagawa ni Satanas? Handa ba kayong magkaroon ng burden para sa bayan na to? Then I promise you, God will finance the ministry na binibigay sa atin. Sino po excited yan? Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Pwede ba dito ang worship team, please? Thank you, Jesus. Ganito gawin natin. Palakpakan natin muna, Panginoon. Ibalik natin yung 5, kapatid. Ibalik nga natin yung 5. Okay? Magkukonclude ako dito. Sa spirit of unrest natin sa paligid natin, merong gagawin ng Panginoon. No? Siguro po ngayon, nagkakaroon tayo ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Gusto ko po sabihin sa inyo, kasama po yan sa ginagawa ng Diyos ngayon. Yung mga conflict, yung mga wars, yung mga situation. Isa lang po kakampi natin, anointing. Amen. Anointing po kailangan. Kung ako tatanungin nyo, mawala na lahat sa akin, wag lang yung anointing. Because I know that anointing prepares me for everything. And for me, I don't want to live this 2024 without that Isaacar anointing. Pag meron akong Isaacar anointing, I know what's going on. God will show it to us. No? Pangalawa, we know what we should do. Hindi tayo matuturete, kalmado tayo. And then we are ready whatever conflict because we are born for that conflict. At hindi kayo matatalo, magiging victorious kayo. Can I have an amen? And I believe, lahat ng dream, lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, mangyayari. Alam mo ko bakit? God is about to restore back what the devil has stolen in your life. Meron dito, nasira ang negosyo mo, naubos lahat pati puhunan mo. Huwag kang mag-alala. Mag-serve ka kay Lord. Ibabalik ni Lord ng doble pa yan. Amen?
Yung iba sa inyo nawala ng trabaho, nasira ang inyong business o trabaho. But because now God will be anointing you, then I believe God will about to restore everything. No? Lahat ng mga natalo, nawalan, nasiraan, ay pwede pong ibalik ng Diyos yan sa inyo. If you will humble yourself and bow down before God, I believe God will do that for you. Amen. Kaya ito gawin natin. Ito hindi para sa lahat. Para lang doon sa mga gusto. If you want that Issachar anointing, I want you to come here because God will be pouring out Issachar anointing to you. Pupunta ka sa harapan at sasabihin, Lord, I want that anointing in my life. Yes, Lord, I don't know how to pray, but I'm willing to learn, Lord. I'm willing to learn to intercede, to pray, so that I could be willing, Lord God, to intercede on the behalf of many people, Lord. Thank you, Jesus. Before we pray right now, I want the worship team to have the worship song right now. Pwede ba? Thank you, Jesus. Hallelujah. Get ready to worship. Tingin kayo lahat sa akin. Ang anointing, ang presence ni Lord, ang power ni Lord, pumapasok yan, nagdedwell yan in the middle of worship. In the middle of worship. So, worship started everything. Pag nag-worship tayo, dyan lahat nagsisimula. If you want anointing from God, you have to recover back your worship. You have to recover back your worship. You have to recover back your prayer life. You have to recover back your love for the Word of God. Then anointing will come. Amen. So today, I want you to worship the Lord from your heart. Can you help me right now? Let's just worship the Lord. Let's just worship Him. Oh, glorious, prepare in us your temple. We're called as living stones where you're enthroned. And as you rose from death and power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hands that saw you raise, clothe us in your glory, and draw us by your grace. Bow before Him and worship. Yes, Lord, we bow before you, Lord. We humble ourselves before you, Lord. We worship you. We humble ourselves, Lord. Yes, God, we give reverence. Let our spirit arise right now. Lord, so arise from your rest and be blessed by our praise as we glory Hallelujah. In your embrace as we sing it, so arise. So arise from your rest. Arise, so God, arise. And be blessed Yes, God. by our praise as we glory in your
fills this place. Heavenly Father, tonight, we have heard your voice, Lord. You are calling us back to you on a higher ground. Children of God, come up higher. Come up higher right now. Come up higher. Do not stay on the lower ground. Do not stay in the valley. For the enemy is about to devour you. Come up higher. Come up higher. Come up to the secret place of the Almighty God. Go to your secret place. Lord, today we come to the secret place of your presence, Lord. To kneel down, Lord, and bow down before you. Like Issachar, like the donkey, we bow our heads before you, Lord. We humble ourselves, Lord. Without you, we are nothing, Lord. I pray, Lord God, that we learn how to humble. We learn how to kneel down before you, God. Lord, tonight I pray, let there be prayer restoration among us, Lord. Restore our prayer life, Lord. You stir up our spirit, Lord, that we will pray once again, Lord God, more than ever before. Today, release the spirit of prayer, the spirit of restoration back to this church, Lord. Increase, Lord God, the anointing of prayer among these people. Thank you, Jesus. And God, as we pray, I pray the anointing, the burden, Lord God, coming from the heart of Jesus will be coming upon us, Lord. That we will walk in this world with burden for this nation, with burden for the lost soul, oh God, with burden for our disciples, Lord. Let there be burden, oh God. Lord, touch our heart, soften our heart. Let people, God, have a place in our hearts, Lord. Today, release that anointing, oh God. That burden right now in the name of Jesus. To the point that we are ready to be a bond slave. Ready to become part of the forced labor, oh God. Father, tonight I pray that you prepare your people as you anoint them. The Issachar anointing. We are getting ready for war, oh God. Lord, on this end time harvest, prepare the church. I declare that tonight, Lord, every members of the church will become generous, Lord, in the kingdom project. You will bless them financially. You will bless their job. You will bless their business. Tonight, I declare that you're going to be opening a new opportunity of business. And God will prosper your business. And you shall finance the works of the kingdom. So today, God, let there be restoration of every wealth in the sea and wealth in the sun upon your people. And there will be a generous kingdom giver among your people. Come on, receive that anointing. Tonight, as you raise up your hands, receive the Issachar anointing over your life. You will begin to read the signs of the time. You will have wisdom to do and to know what to do for this end time harvest. Receive the anointing right now. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. Hallelujah. Come on. As
Say it, Lord, thank you. I received that anointing. And this 2024 is the year of my flourish. I embrace your gift of prosperity upon my life. I'm going to multiply in every aspect of my life. This year, I'll be more successful, I'll be more victorious, and I will have the favor of man and the favor of God. This is my prayer with confidence and faith in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin, Panginoon, yung palakpak na busog ka, punong-puno ka. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, what a wonderful God we serve. Amen. Pwede po tayong umupo. God bless you. Thank you for coming. You are the result of our prayers. And we are so blessed with your presence being with us today. So, if this is your first time to attend like this service, here before the first time attendee that comes in this church, before they leave, we give them gift. Amen. Everybody wants a gift. Gusto niyo mang gift? You want a gift, sir? We have that gift. So, the gift from this church is the gift of salvation of the Lord Jesus Christ. Salvation is a gift. It's not by our own works. It's not by our own doing. In Ephesians 2:8-9, the Bible said, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God." Okay? It is not because you are good. It is not because you are excellent. It is not because you are helping people. You and me will be saved because it is only by the grace of the Lord Jesus Christ. And this is not from ourselves. It is the gift of God. So this is the gift we are referring about. Okay? In verse 9, the Bible said, "Not by works, so that no one can boast." So the reason why I'm asking if you love gifts, I love gifts. Okay? So if you are willing to have that gift, okay, it is not by force in your heart. If you feel or discern that you need salvation, from the scripture, according to the book of Romans chapter 10, verse 9-10, this is what the Bible said. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. The easiest thing to happen in a man's life is to be saved. The easiest is just an open heart. With all your heart, you accept the Lord through the confession of your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead. The Bible said you will be saved. Okay? Of course, being saved will not stop there. Faith must come and you give your life to him. Okay? From today, if you see that you need salvation and you admit that you are a sinner, I am a sinner, but now I'm no longer a sinner because the blood of Jesus washed all the sins of my past, present, and I believe the future. Amen? So today, if you will confess with your mouth, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ibig sabihin, profess, say it. You don't need to shout it. It is from your heart and profess with your mouth, and the Holy Spirit will manifest in your life with this confession. And that's the time you can say that you're really saved. Can we do that? So I accepted the Lord April 26, 1999. Since then, the Lord completely changed my life. Okay?
Okay? Can I invite you, please close your eyes and bow down? And from your mouth, repeat after me. Say, Jesus, I declare you Lord and God of my life. And from my heart, I believe that God raised you from the dead. From today, I declare that I am saved. With the admission that I am a sinner and now washed by the blood of Jesus. Holy Spirit, I accept you in my life. Take full control and lead me to a greater and deeper faith with the Lord Jesus Christ. I decree, and I declare, and it is my faith that my name was already written in the book of life. This is my prayer with thanksgiving in my heart. In Jesus' name, amen. Just close your eyes. Let me pray for you. Father God, I thank you for these souls that you have brought here today. Lord, I thank you for they are the results of our prayer. I just pray, Lord, to let them be able to continue this faith they have in you, to seek you more, to know you more, and all the beautiful memories they have from today, because you have changed their life. Their lives will never be the same again. God, protect them, guide them, and shield them, and come them with your angels, oh God. And with this acceptance, oh God, make miracles and supply their blessings. Oh Lord, whoever among them, oh God, is unemployed, I pray for a good and perfect, high-paying job. Whoever among them is sick, I pray for healing. Broken, Lord, I pray to make them whole. Whatever they have in their hearts, whatever they are praying for, oh God, mga unspoken prayer requests, Lord, bless them. Make miracle and show your mighty hand that you are the God that can save them and cross them, even if it takes to divide the sea for them to cross to their promised land. Lord, let it happen because you are the God of all possibilities. I thank you, and in behalf of the whole church of the Wi-Fi Win family, we are so happy to have them being a part of this wonderful congregation. In Jesus' name, amen. Love you all. God bless you. Let's utter prayers from our lips to thank our dear God for giving us Bishop Orel and Pastor Jonel today. You know, out of many places in the whole world, God has chosen our church for them to be here and share the gospel to all of us. Come on, from our hearts, thank them and bless them with our prayers. Lord, we thank you for that message, oh God, that anointing is exactly what we needed at this very moment. And I thank you, oh God, for the life of Bishop Orel, oh God, for being your vessel to deliver the wonderful message for all of us. I just pray, oh God, to always protect him, guide him, and shield him, oh God, as you use him, not only in the Philippines, oh God, but every part of the world. Lord, make his lips, oh God, to be a powerful vessel of the anointing that you allow to flow in his life, oh God. I pray, Lord, that no power of darkness shall overcome him whenever he fly from one place to another, oh God, along with Pastor Jonel. Lord, protect them. Kailangan namin sila, Panginoon.
Kailangan namin ng mga tulad nila, Panginoon, upang i-empower at madagdagan ang aming kaalaman for the real fight of this world, for us to move forward, to walk, O God, in this real battle, what we call life. Lord, we are in the challenging moments, especially our position here in Middle East. And we thank you, O God, for you use them for us to become strong and encourage whatever goes along our way in the future. We know, Lord, that they are always there praying for us. Lord, in return, bless them, O God, along with their family and their ministry. At bawat isa, Panginoon, who came here, Lord, lalabas sila, Panginoon, ng punong-puno ng pag-asa. No one will come out from this sanctuary empty-handed. And I thank you, O God, for every souls who come here, you have brought in this church as a family who continually support our missions and visions, not only here in Middle East, but for the whole world. Lord, bless them in return. I thank you for their lives. And Lord, we will move forward as one family, as one church. And with you, nothing will be impossible. Salamat, pinagpapala ko sila in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, and all the people of God say, Amen.